Mga kababayang senior citizens, narinig nyo na ba ang balitang magbabago ang inyong buhay? Simula ngayong Hunyo taong 25, handa ba kayong malaman kung paano kayo makakakuha ng libo-libong pisong dagdag sa inyong bulsa bawat buwan? Yang gobyerno ng Pilipinas ay kakaanunsyo lang ng mga pagbabagong magpapabago sa buong sistema ng Universal Social Pension at SSS rules na direktang makakaapekto sa lahat ng mga senior citizen sa ating bansa. Kung kayo ay 6 na taong gulang pataas o may kilala kayong ganito ang edad, ang impormasyong ito ay mas mahalaga pa sa ginto para sa financial security ng inyong pamilya. Narito ang mga pagbabagong magdudulot ng malaking ginhawa. Ang bagong Universal Social Pension System ay pinalawak na ang coverage nito na may mas mataas na monthly payouts na hindi pa alam ng maraming senior na qualified sila. Pero ang problema, libo-libong eligible seniors ay hindi pa rin naka-apply dahil hindi nila naiintindihan ang bagong proseso o mga updated requirements. Ang SSS naman ay naglabas din ng revolutionary changes sa kanilang pension computation methods, retirement age flexibility at may mga bagong categories pa ng benefits na hindi available dati. May mga seniors na pwedeng tumaas ang monthly pension nila ng 30 hanggang 50%. Pero kung alam lang nila kung paano ay navigate ang mga bagong rules na ito, ang mas nakaka-alarm pa dito, may mga specific deadlines ang gobyerno para sa applications at updates sa existing accounts. Kapag na-miss ninyo ang mga deadline na ito, maaari kayong mag-miss ng pera na dapat sa inyo ng mga buwan or taon pa. Pinag-uusapan natin dito ang potential losses na umaabot sa 10,000 na rightfully sa inyo dapat. Ang pinakakagulat, maraming seniors ang nami-mislead ng outdated information online. Kaya naman mali ang pag-apply nila or hindi na nag-apply, may mga disqualify pa nga sa benefits na deserve nila after ng decades of hard work. Pero huwag mag-alala. Ginugol ko ang mga linggo para mag-research ng bawat detalye ng mga bagong policies na ito. Nag-consult sa mga SSS officials at ginawa kong simple at madaling maintindihan ang mga complicated legal language na ito. Sa susunod na ilang minuto, ipapakita ko sa inyo kung ano exactly ang ibig sabihin ng mga pagbabagong ito. Paano ninyo ma-maximize ang inyong benefits at ang mga specific headlines na hindi ninyo dapat ma-miss? Kung ang impormasyong ito ay makakatulong sa inyo o sa inyong mga mahal sa buhay na makakuha ng libo-libong pisong dagdag na benefits, i-like ninyo agad ang video na ito para ma-reach natin ang mas maraming Filipino seniors na kailangan malaman ng mga important changes na ito. Mga kababayan, simulan natin sa pinaka-importante na tanong na dapat ninyong alam ngayon. Bakit ba bigla-biglang nagkaroon ng malaking pagbabago sa mga benepisyong ito? Ang totoo niyan, may malaking pressure ang gobyerno mula sa iba't ibang senior citizen groups at advocacy. Organizations na nag-demand ng mas fair at comprehensive na sistema para sa aming mga nakatatanda. Kaya naman, after ng mahabang proseso ng consultation at legislative reviews, naging reality na ang mga pagbabagong ito na matagal nang hinihintay ng mga Filipino seniors. Pero hindi lang basta-basta ginawa ang mga pagbabagong ito. May malaking pag-aaral na ginawa ang Department of Social Welfare and Development, kasama ang SSS para makita kung paano ma-improve ang current system. Nakita nila na maraming seniors ang nahihirapan makakuha ng tamang benefits dahil sa complicated procedures, outdated requirements at kulang na information dissemination. Kaya naman ang mga bagong rules na ito ay designed para gawing mas accessible at mas beneficial para sa lahat ng qualified seniors. Una sa lahat, pag-usapan natin ang Universal Social Pension na simula ngayong Hunyo. Taong 2025 ay may malaking improvements. Dati kasi ang mga seniors na may existing pension mula sa SSS, GSIS o iba pang government agencies ay hindi qualified sa social pension. Pero ngayon may mga exceptions na at may mga additional benefits pa na pwedeng makuha ng mga seniors na may existing pensions. Hindi na ito purely either or situation tulad ng dati. Iyong government ay nag-realize na ang cost of living ngayon ay sobrang taas na. Kaya naman kailangan ng additional support ng mga seniors lalo na yung mga may mababang pension amounts. Ang pinaka-exciting na parte ng bagong sistema na ISO ay ang expansion ng eligibility criteria. Dati kasi kung may kahit anong source of regular income kayo na umaabot sa certain amount, automatically disqualified na kayo. Pero ngayon, may slide scale system na ginagamit nila. Ibig sabihin, kahit may small income kayo, pwede pa rin kayong makatanggap ng partial benefits, depende. Sa level ng inyong current income,
Ito talaga ang game changer na matagal nang hinihintay ng maraming Filipino families na may mga senior members. Pero ang mas nakaka-excite pa dito ay ang mga changes sa SSS pension system mismo. Mga kababayan, alam ninyo ba na may mga seniors na hindi pa rin nakaklaim ng mga benefits na dapat ay natanggap na ni Lers Ago? Ang SSS ay nag-implement ng retroactive benefit system para sa mga ganitong cases. Kung may mga unclaimed benefits kayo or may mga periods na dapat ninyo sana natanggap ang pensyon, pero hindi kayo nag-receive, pwede ninyong claim lahat ng iyon ngayon under the new system. Imagine kung ilang taon kayong hindi nakakuha ng tamang amount tapos ngayon, pwede ninyong ma-recover lahat ng iyong plus interest pa. Ang SSS ay nag-introduce din ng flexible retirement options na hindi available dati. Ngayon, pwede na kayong mag-early retirement sa age 57 with reduced benefits o pwede naman kayong mag-delay ng retirement hanggang age pit para sa higher monthly pension. Ang computation ng benefits ay naging mas favorable din sa mga senior citizens. Yung mga contributions ninyo na ginawa years ago ay may higher value na ngayon sa computation. Kaya mas mataas ang makukuha ninyong monthly pension revolutionary. Change ay ang introduction compared sa old system. Isa pang ng survivorship benefits na expanded. Dati, kasi kapag namatay ang primary pensioner, limited lang ang benefits na makukuha ng mga survivors. Ngayon may mas comprehensive coverage na para sa mga widows, dependent children, at dependent parents ng deceased pensioner. Ang mga beneficiaries ay pwedeng makakuha ng benefits na halos equivalent sa original pension ng deceased member depende sa circumstances at sa number ng beneficiaries. Pero hindi lang sa monetary benefits tayo nakakonsentrate dito. Ang government ay nag-introduce din ng comprehensive healthy package na kasama sa bagong Universal Social Pension System. Mga seniors ay makakakuha ng free medical consultations, discounted medicines, priority treatment sa mga government hospitals at home care services para sa mga bedridden seniors. Ito talaga ang holistic approach na kailangan natin para sa proper elder care sa Pilipinas. Ngayon, para naman sa mga practical na considerations, importante na malaman ninyo ang exact process kung paano kayo mag-a-apply o mag-u-update ng inyong existing benefits. Ang government ay nag-set up ng streamlined application process na pwedeng gawin online through mobile app o sa mga designated centers na malapit sa inyong area. Hindi na kailangan ng sobrang daming documents tulad ng dati. Basic requirements na lang ang kailangan at may assistance pa na provided ng government. Representatives para sa mga seniors na hindi comfortable sa technology or hindi makabasa ng mabuti. Ang processing time din ay na-reduce significantly. Dati kasi months bago kayo makaka-receive ng first payment ninyo. Ngayon, within 30 days, dapat ay na-process na ang application ninyo at nagsisimula na ang payment. May track ang system pa na pwede ninyong gamitin para malaman ang status ng application ninyo anumang oras. Pwede rin kayong mag-receive ng updates through SMS or email depende sa preference ninyo. Pero may mga special provisions din para sa mga seniors na may specific circumstances. Halimbawa, yung mga overseas Filipino workers na nag-retire at bumalik sa Pilipinas, may expedited process para sa kanila. Yung mga seniors na may disabilities ay may additional benefits pa. Bukod sa regular pension, yung mga indigenous peoples na seniors ay may culturally appropriate na assistance programs din na kasama sa package na ito. Ang government ay nagpartner din sa mga local government units para sa mas effective na implementation ng programa. Ang mga barangay officials ay na-train para ma-assist ang mga senior sa application process. May mga mobile service units din na pupunta sa mga remote areas para sa mga seniors na hindi makaka-travel sa mga centers. Ito talaga ang comprehensive approach na kailangan para ma-reach lahat ng qualified senior sa buong bansa. Hindi rin nila nakalimutan ang mga seniors na nasa nursing, home zoo, assisted living facilities. May special arrangements para sa mga ganitong cases para ma-ensure na nakakakuha pa rin sila ng benefits nila kahit hindi sila personally makapag-process ng requirements. Ang mga facility administrators ay pwedeng mag-assist sa kanila with proper documentation and authorization. Pero ang pinaka-importante na kailangan ng ninyong malaman ay ang mga deadlines na involved sa programa na ito. Hindi lahat ng benefits ay automatic na maa-apply sa inyo. May mga kailangan kayong specific actions na gawin within certain time frames. Halimbawa, yung retroactive benefits na nabanggit ko kanina, may deadline yan na hanggang December 2025 lang.
Kapag na-miss ninyo yung deadline na yon, mawawala na yung opportunity na makuha ninyo yung mga back payments na dapat sa inyo. May mga seniors din na nag-receive ng notifications mula sa SSS or DSWD tungkol sa mga changes na ito. Pero hindi nila nabasa ng mabuti o hindi nila naintindihan. Kaya naman marami sa kanila ay nag-ignore lang sa mga notifications na yon. Hindi nila alam na important pala yung mga yon para sa kanilang future benefits. Kaya importante talaga na mag-pay attention kayo sa lahat ng communications na natatanggap ninyo. Mula sa government agencies na ito, ang mga bank partnerships din ay naging mas extensive ngayon. Pwede na kayong mag-receive ng benefits ninyo through more banking options, including digital wallets para sa mga techs. May mga special arrangements din para sa mga seniors na hindi may bank accounts. Pwede silang mag-set up ng basic savings, account specifically para sa benefit payments nila na walang maintaining balance requirements. At syempre, hindi namin makakalimutan ng mga fraud, prevention measures na naging mas strict ngayon. Maraming scammers kasi ang sumusubok na mag-take advantage sa mga seniors lalo na sa panahon. May mga changes na ganito, kaya naman may mga verification processes na naging mas stringent pero naging mas user-friendly. Din para sa mga legitimate applicants, important na tandaan ninyo na hindi kayo dapat magbayad ng kahit anong fee para ma-process ang application ninyo. Lahat ng government benefits ay free ang processing. Ang education campaign din na ginagawa ng government para sa programa na ito ay comprehensive. May mga seminars na ginagawa sa mga communities. May printed materials na distributed sa mga bearings at may mga radio at TV. Programs din na nag-i-explain ng mga details ng bagong sistema. Pero unfortunately, hindi lahat ng seniors ay na-reach ng mga campaigns na ito. Kaya naman marami pa rin ang hindi aware sa mga opportunities na available sa kanila. Importante din na malaman ninyo na ang mga benefits na ito ay hindi one-time lang. Ito ay so continuing benefits na makakakuha ninyo. Monthly provided na nakakomply kayo sa mga requirements at naka-update ang inyong records. May annual review process din para ma-ensure na qualified pa rin kayo sa benefits. Pero hindi naman ito complicated. Mostly verification lang ng inyong status at circumstances. Ang government ay nag-aalat din ng substantial budget para sa programa na ito, which means hindi temporary measure lang. Ito ay long-term commitment ng administration para sa welfare ng mga senior citizens. May mga provisions din para sa annual increases sa benefit amounts para ma-adjust sa inflation at cost of living changes. Para sa mga seniors na may concerns or questions about sa mga changes na ito, may dedicated hotlines at customer service centers na pwede ninyong tawagan. May mga trained representatives na makakatulong sa inyo na nag-speak ng inyong local language or dialect para mas madaling maintindihan ang mga information. May email support din para sa mga mas comfortable sa written communication. Mga kababayan, ang lahat ng mga information na ito ay based sa official announcements at documents mula sa concerned government agencies. Hindi ito basta-basta rumors or speculations. Kaya naman important na kayo ay mag-take action agad para ma-maximize ninyo ang mga opportunities na ito. Ang bawat araw na hindi ninyo ginagawa ang necessary steps ay potential money na nawawala sa inyo at sa inyong mga pamilya. Mag-subscribe sa aming channel SS Pension News.